pinaka-asang bumalik. Order ako ng electric bike. Charan! So, let's unbox. It's GZR. Okay, so, tignan natin. Medyo mabigat siya. Foldable siya, foldable bike, pero mabigat pala. Hindi pa nga ito, ano tawag doon? Lipat? Yung fat ang ulong niya. Mas gusto ko kasi sana yun kasi para mag-snow. Hindi lang nagbibilas. Kaso lang, wala yun. Tsaka ang mahal yun. Tsaka, inisip ko din, yung workplace ko kasi medyo hindi siya. Baka nagbigat yung fat na wheels. And also, katulad nito, hindi pa nga ito fat. Mabigat na makamas mo yung fat. Nagbigat tayo sa payat. Payat-payat lang tayo. Kasi ito lang din ang ma-afford natin. Wala tayong pera. Pag nag-a-unpack talaga ako guys, hindi ko sinisira yung mga ganito. Kasi nagagamit ko eh. Minsan pag nagpadala ka sa Pinas, diba? Bili ka ng phone, padala ka sa Pinas, yung mga fragile na pang-tapal. Gagamit mo pa. Hindi na kailangan mo bili. Mukha na siyang bike. Lalo na ito. Bubbles. Kailangan natin yan. Ayan. Mabuti naman at may kasama na siyang ganito sa wheels. Diba? Ginagamit ito para hindi tumatalsik sa tubig. Mag-aano. Tulong, mahiwagang. Kita ba? Kandado! Okay! Excited! Yung manual pala na isa na sa akin. Dami pa din ang unit. So, ano naman kaya? Ito yung charger ng battery. I believe ang battery is nandito. So, yan siya, mga accessories. There's your manual. Yan. And then, ito is light. Dito yata ito eh. Later. And then this one. So, meron din pala siya manual dito. Side fan. Sinahintay nila sa akin sa email. So, okay, number 1. Problema. Hindi English. Walang English. So, black. Okay.
So, ganito tayo mag-install. Kasi walang English translation. So, diskarte na lang. Google na lang. Okay. So, tinayo ko ng tanggal niya. Tinanggal ko na ito. Actually, hindi ako sure sa mga ginagawa. Baka mamaya. Baka mamaya magbait-bait tayo. Si kalasan na sila. Kasi mali palang ginawa na. Ako lang pala. Mali ang ginawa ko. Huwag naman sana. Mukha na siyang bike. Ano kaya yun? Tama kaya ito? So, lock na siya. Ano lang pala siya. Inangat ko muna to. Kasi parang may sumobra yata doon. Saka siya lock. Yun. So, ito naman. Ayan. So, ayan siya. Ganyan. Ganyan lang. Ay. Tinanggal ko siya. So, testin ko ba? Okay. So, sa ating pagpatuloy, charot. I found out. Pero na-found out ko siya. Tapos na akong bumili ng kung ano-anong mga tools. Yung pala, hindi ko pala siya kailangan. Kasi kahit ano, alam mong nangyari, nagasgas na sila ng nagasgas. Sabi ko, paano? Ayaw matanggal kasi akala ko kailangan tong tanggalin. So, yan na nga. Nagasgas na sila. Nilagyan ko pa yan ng oil. Kasi sabi ko, ang tigas. So, yung pala, ang nangyari, so nag-research ako sa YouTube. My God, ito lang pala ang key. Yan ha. Kasi kahapon nakita ko na to, pero walang instruction sa manual. Ang galing. Sabi ko, para saan kaya to? Wala namang nakalagay kung ano yan. So, akala ko parang something lang na extra. So, hindi ko siya pinansin kasi akala ko later ko siya gagamitin. So, dito pala siya. Buti nahanap ko sa YouTube. So, ganito siya gagawin. Yan. Yan siya, diba? So, etong, ano pala to, screwer siya for easy, install ng front wheel sa bike. My God, pinahirapan ko pa yung sarili ko. Tsaka wala naman kasi nakalagay sa manual. So, yan siya. Ganyan siya. So, try natin i-install ngayon. Yan lang. So, ganito siya. Yan. So, dito ko siya ilalagay. Yan. And then, yung spring niya, both sides. Yan. So, dito yung isa. Ayan. So, dapat mas malaki yung nasa unahan. Saka maliit itong kasi yung spring niya, hindi siya pantay. So, mayroong purpose niyan. Hindi yan for the sake of ganun lang. Ayan. So, lock natin ng konti. Lock lang siya ng konti. And then, yun na. Ilagay na natin siya dito. So, of course, loosen natin ng konti. Yan na. Pasok na sa banga. So, ang gagawin, nung una nahirapan ako kasi hindi siya mag-lock. Kasi dapat nakaganyan siya. So, nakita ko yung technique. Ganyan pala. I-lock pala siya una.
Lock mo siya ng una. And then, pag matigas na siya, loosen mo siya ng saglit para mas lalong kalak. Ay, sobrahan naman. Yun. Gusto ko pa siya ng konti. Yun. Ganyan lang siya, guys. Ganyan lang siya pala kadali. Tapos gumastos pa ako ng kung ano-anong mga tools. Ayan, bumili pa ako. Salana naman kasi nitong manual na to. Hindi naman na ilagay sa instruction kung ano to. Basta na lang kinabit lang ito dun sa sa box. Hindi nga nakalagay kung para saan to. Buti na lang may YouTube. So, very helpful talaga ang YouTube. At isa yan sa dahilan kung bakit ako nag-YouTube. Kasi sa totoo lang, guys, ang dami-dami kong natutunan sa YouTube. So, ayan. And also, alam mo, makatulong din itong ginawa ko. Diba? Tcharing! Ayan na siya. So, itong mga ginagawa ko, puro hula-hula ako dito. Hula dito, hula doon. Common sense na lang. Wala kang common sense dito, mga. Tigas. Itong mga alin na to, akin to. Hindi to kasali sa package nila. Kung wala akong alin, hindi ko to matatanggal. Yan. Hindi nga ako 100% ng tila. So, dito tayo sa kabila. Sa wakas, nabombahan ko na din. Bumili ako ng isang klaseng bomba. So, chinarge ko muna siya. Hindi ko siya chinarge kagabi kasi tatakot ako mag-charge overnight. Nakalimutan. So, yan. Meron siyang charger port. Ang tawag dyan? Charging point. Dito. External. Ayan. Para hindi ka na magtanggal-tanggal. And then, kung gusto mo naman, halimbawa, nasa baba ka, tapos yung battery lang i-charge mo. Pwede rin. Andito kasi sa loob yung battery niya eh. So, mahirap lang siya tanggalin kasi syempre mabigat yung bike. Tatanggalin mo lang dito. Ayan. Tanggalin mo yung battery dito. Pag ganun. Charge mo siya sa bahay yung battery. Hindi mo na kailangan bit-bitin yung bike buo. Lalo na dito sa akin, nasa 3rd floor ako. Kailangan naman araw-araw kung bit-bitin yung bike. Diba? So, yung battery na lang ang tatanggalin. Ang hindi ko lang gusto is mabigat yung bike. Sana may saksakan doon sa baba para hindi mahirap.